totoo ba to? Sabi ko, Lord, parang yung dating dasal ko na parang imposible. Ngayon talagang binibigay niya talaga ng parang sabi niya, ito, deserve mo na ito. So, gawin mo lang yung best mo. Ako nang bahala sa blessing mo. So, ngayon, pagka sinabi, gusto mo ba dyan? Sige, pasok. Huwag ka nang tumingin dyan sa presyo. Kung anong gusto niya talaga, orderin niyo. Dating wala kami makain. Yung tinapa lang. Ngayon, talagang nagpapadeliver na kami sa bahay. Sinama ko yung mama ko. Nung nakita niya yung sasakyan, pag-iyak niya, kahit hindi niya sinasabi sa akin na anak, nagawa mo, parang kita ko dun sa niya kita ko dun sa mata niya. Alam ko po sa sarili ko na masaya siya. My name is Kel Benito, 32, from Batangas. Isang negosyante at ito ang aking swap success story. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya. Bata pa lang po kami, maagang nawala yung aking ama. Doon pa lang, naramdaman ko na yung parang kahirapan ng buhay. Sanay na kaming mag-solo, sanay na kaming dumiskarte sa sarili namin. Yung nanay ko lang yung talagang nagtataguyod sa amin. Dumadating kami sa punto na parang minsan lang po kami makakain sa labas. Yung mga normal na kabataan, yung kumakain sa Jollibee. So kami hindi namin siya gaanong na-experience. Kung ano lang yung kaya ng budget niya, yun lang talaga yung mabibili namin. Yung nanay ko, kailangan magpunta ng ibang bansa para maano niya yung mga expenses namin. Yun yung parang isang malungkot na parte ng buhay ko na parang na maaga nga nawala yung aking ama, kailangan pa niyang umalis papunta ibang bansa. Ang nangyari, parang kami lang nung kapatid ko yung tao lagi sa bahay. Yung kung ano yung pagkain namin, kami ang magluluto, kami ang maliligo sa sarili namin. Even yung mga driver ng jeep, parang nagtataka sila na kung may magulang ba daw kami. Doon namulat yung isip ko na parang hindi po pwede na ganito kami habang buhay. Kailangan ko talaga mag-aral ng mabuti. Mga dapat na gawin ko para yung magulang ko matigil na sa pagtatrabaho. Hindi na siya umalis at lagi na lang namin siyang kasama. Sabi ko, gusto kong kumita, gusto kong matulungan yung magulang ko. Naging mindset ko nung bata pala ako na pag negosyante ka pala, malaki pala yung kinikita mo. So parang ang dali-dali lang nilang bumili ng mga gusto nila. So yun po, nung nag-college ako, kumuha ko ng business management. Hanggang 4th year college lang ako. That time kasi yung girlfriend ko, yung asawa ko ngayon, nabuntis siya. Doon na po pumasok yung naghanap na talaga ako ng trabaho kasi nga kailangan niya ng yung magpapa-check up, ganyan. Walang-wala talaga. So, lahat na ng mga pwedeng pagkakitaan is ginawa ko talaga noon. Sabi ko sa sarili ko, nag-aral ako before para umasenso, pero ganito lang yung parang magiging buhay namin. Doon na pumasok yung negosyo namin na burgeran niya, yung parang small na restaurant. So, nangyari is nangutang lang din ako doon sa mga tiyahin ng misis ko. So, parang lakas lang ng loob. Awa naman ng Diyos nung dumagal, medyo nakilala siya dun sa amin sa Batangas. Ang struggle ko nun is yung wala pa rin akong oras sa pamilya. Namimili po talaga ako araw-araw sa palengke ng mga kailangan namin. So, simula umaga hanggang gabi na, parang empleyado pa rin po ang nangyayari sa akin. Introduce si Swap po sa akin nung si Aprayan. Sabi ko, ang galing naman ito. Kasama ko na po siya before sa mga ibang company. So, nakita ko siya na sabi ko, hindi siya nagpo-post ng kahit ano po about swap noon. So, sabi ko, bakit bumibili to ng ng mga property, yung mga apartment. Then, parting parang April, nakita ko na siya, nag-post na siya ng milyon niya. Sabi ko sa kanya, sa ibang company dati, sabi ko, lang kami nito, lang kami, parang parehas lang kami member lang nun Parang hindi rin kami kumikita ng malaki nun So, na-excite ako, sabi ko, ano yung ginagawa nito? Nung minessage ko po siya, sabi niya, bro, dropshipping, yung Salveo well, sabi niya. So, sabi ko, ay, perfect sa akin yan kasi may idea kasi ako sa pag-a-ads. Magkano ba yung pang-join dyan? Ang pinakita niya sa akin yung 24,000. So, that time, sabi ko, yung 24,000 parang ang laki pa rin sa akin. So, sabi ko, kaysa naman nakatago yung 24,000 namin, subukan ko dito kay Salveuel. So, ayun na. Nung first month namin, yung mismong pinang-a-ads namin nung
utang pa rin yun. Saktong nung ika-second month, meron na kaming konting budget. Nag-top 7 agad ako sa dropshipper. So, yun na. Parang nagtuloy-tuloy na po yung income ko nun. 6 months na na-hit ko na yung first million ko. Pagka 7 months ko, parang second million. Every month na, million sales na ako. Kasi ngayon, parang magtitingi na kami na, totoo ba to? Sabi ko, Lord, parang yung dating dasal ko na parang imposible. Ngayon talagang binibigay niya talaga ng parang sabi niya, ito, deserve mo na ito. So, gawin mo lang yung best mo. Ako nang bahala sa blessing mo. So, ngayon, pagka sinabi, gusto mo ba dyan? O, sige, pasok. Huwag ka nang tumingin dyan sa presyo. Kung anong gusto niyo talaga, orderin niyo. Dating wala kami makain. Yung tinapa lang. Ngayon, talagang nagpapadeliver na kami sa bahay. Ganyan. Nagagano na kami ngayon. So, last November, di ba po, 5 days lang yung BOGO natin. Gugol ko talaga makabili ako ng sasakyan. So, dumating yung BOGO. 2 araw akong hindi natulog nun. Talagang yung ads namin talagang in-scale ko talaga. Lahat ng kaalaman na pwede kong ibuhos doon sa ads na yon ay ginawa ko talaga. Nagulat ako nung pumapalo na yung income namin sa dashboard. Lumampas siya ng 1.3 something yung income namin. May isa talaga akong gusto, yung Fortuner na top of the line. Sabi mo gano'n. So, nakita ko sa marketplace, may nagbebenta, malapit lang sa amin. Naka-set up pa yung Fortuner. May mugs na, Fortuner na puti, top of the line. Tapos tinanong yung presyo, 1.2 million. Binili ko na agad, hindi na ako tumawad. Unang-una kong ginawa nung nakita ko siya, yung sasakyan, sinama ko yung mama ko. Nung nakita niya yung sasakyan, pag-iyak niya, kahit hindi niya sinasabi sa akin na anak, gawa mo, parang kita ko dun sa kita ko dun sa mata niya. Alam ko po sa sarili ko na masaya siya. So yun, nung inawardan po ako nung Billionaires League, kinalibutan ako ng, nung pakaramdam yun kinalibutan ka ng malamig. Parang ganun yung pakaramdam ko nun Tapos, pagtingin ko yung parang yung mga tao nakatingin sa'yo lahat. Hindi ko talaga in-expect yung power seller. Kasi po, hindi ako natingin dun sa dashboard ko. Tinitingnan ko lang talaga yung income ko, tapos magkano na yung SOF ko, kung ano yung mga padala. Hindi ko alam na lumampas na pala ako ng 5 million sales. So, sabi ko, ganito na pala kalaki yung naging sales ko in just 6 months. Kasama pa ako dun sa Hong Kong, saka dun sa Coron. Nakasama ako. Kasi never pa ako nakasakay ng aeroplano So, even yung asawa ko, tuwan-tuwa siya kasi pangarap ko talaga yun. Naging qualifier tayo dito sa swap. All expense paid dito sa Hong Kong. Napakasayang experience kasi unang-una, first time kong sumakay ng aeroplano. Kasama ko pa yung mag-ina ko sa trip na to. Actually, ang kagandahan dito kay Swap, hindi lang yung pangarap ko yung natutupad, pati yung pamilya ko. Ito yung pangarap nila na mapuntahan talaga sa buhay nila. Si Salveo pala yung magpapasakay sa akin. So, yung pagsakay ko pa ng aeroplano, hindi para magtrabaho, kundi para yung parang gumala, ganun. Grabe, parang thankful talaga ako na nakilala ko yung Salveo. Nagpapasalamat ako, una dun kay Lord, kasi nga, siya naman talaga sa lahat ng bagay. Kinukuhanan ko ng lakas ng loob, ng wisdom, lahat naman siya nagbibigay. Pangalawa, dun sa mama ko, dun sa misis ko, na talagang supportive sila. And syempre, sa bumuo nitong swap, Ma'am Rach, si Press Arky, kina Coach Andrew, and kina BP Mel. Yan, nung nagsisimula ako, sila yung talagang tumulong din sa akin. Sa sponsor ko, kay Ap Ryan, bro, thank you so much. More income sa atin and God bless us. So yun, sa mga nag-uumpisa is focus lang talaga. Dapat totoo ka sa customer mo. Hindi ka nagsisinungaling. Kailangan alam mo yung negosyong pinasok mo. Once again, ako si Kel Benito, 32 from Batangas, isang negosyante, at ito ang aking swap success story.